12? Yeah. But would you prefer 116 inside? Oh, 16 this side and 16? 12 to the other side? Yeah. Or if you want to, you can put one existing on each side. Much better both side. 16 side by side. Yeah, much better. And on top the 12. Yeah, yeah. Okay. Dito sa Highway 631 guys, napakapagi ng area natin. Then itong highway na to, wala talagang shoulder. Kung makikita nyo, as you can see, wala talagang shoulder. So napakahirap dito kung tatakbo ka ng makapalang fog, ay medyo delikado dahil wala tayong matabihan. Tapos nagmo-moist pa tong windshield natin. So itong defroster natin ay naka sa windshield. Pero hindi ko gaano ininitan dahil mainit. So at itong Highway 631, walang signal dito. Kung makikita nyo, walang signal yan. Ayan o, 0 bar. So wala talaga tayong maasahan dito, kundi sarili lang natin na mag-ingat sa pagbabiyahe. So yan, kailangan natin yung wiper dahil nagmo-moist yung windshield. At ang speed limit dito sa Highway 631 ay 80 km per hour. So kailangan hindi tayo umover sa 90 km per hour. Kapal ng fog. So kailangan doon pa lang sa lugar sa White River, i-set up nyo na yung mapping nyo or Google Map, ayan, para hindi siya hindi siya mawawala. Dahil kung dito na kayo sa kalsada magsi-set up, hindi nyo na ma-set up yung Google Map kasi walang signal. So doon pa lang sa may bayan, i-set up nyo na para tuloy-tuloy yung takbo nyo. Yan o. Sa mga curve, talagang watch out tayo. Then sa winter guys, hindi about sa snow ang pinag-usapan. Kahit fog, ingat tayo dahil dyan mismo sa fog nagkakaroon ng black ice. Siguro sa camera malinaw, pero sa actual makapalang fog. So ayun guys, nandito na tayo sa Horne Payne Lumberyard. Ayan, complete PPE yan. So kukunin natin paperwork dyan sa container na blue. So kailangan natin mag helmet at safety shoes. Suot natin yung safety shoes na. Kukunin natin yung paperwork din. Pipila tayo. Tara, let's go. Kunin natin yung helmet na sa toolbox ko. 3 points contact. Let's go. So dito guys, may timbangan dito para accurate lagi tayo sa gauge natin. Pag loaded na tayo, tumimbang tayo dito. Nilagyan na ng gauge dati kasi walang gauge yung timbangan dito, kaya
Ayos na, ayos na. Yan. Itong shipping office, walang shipping office, kumbaga ang paperwork natin iniiwan lang dito sa container na to, sa tabi ng scale. So paparada tayo dyan sa tabi ng scale. So yan, hanapin natin yung Kelsey. Ang pick up number natin 945. So ayan, ang pick up number natin 562 945. Ayan, laki no? Siguro dadalhin natin yung envelope. So dadalhin natin yung envelope lahat, pati envelope, dahil pag kumpleto yung isang copy, yung original copy, lalagay natin dito sa envelope, then ibabalik dyan. So tara, let's go. Yan. Tapos pupunta tayo doon sa tabi ng lumber na yon at doon tayo paparada sa gilid. Antayin natin, lalapitan tayo ng forklift operator para kargahan. Dati walang gauge yung timbangan na yan, walang gauge. So ngayon meron na, maganda na. Dahil makakatimbang na tayo ng ayos. Dati kasi ang gauge niya nasa loob. Kaya akit baba tayo pag nagtimbang. Let's go. Ito tayo doon. Oops. Baka malaglag yung cellphone kasi nasa cellphone yung documents natin. Nilista ko na sa kamay ko yung gauge ng trailer natin para hindi ko na makalimutan. 6874 yung gauge ng trailer natin. So yun, napakalaki ng lumber yard na to, itong Horny Pane. So isang kanto, pangalawang kanto, doon tayo papasok. Sana yung pilahan, dati doon ang pilahan Binago na yung pilahan kasi nababalaho yung mga truck doon eh. So dito lang muna tayo, antay tayo ng senyas ng operator kung anong plano niya sa buhay. Mabait yung operator dahil inaayos niya talaga yung load kasi hindi masasara yung roll tarp, yung yung trailer na yon. So hindi masasara. Lalapitan na tayo. Punta natin. Ikot daw tayo, sinyasan na lang.
Hintayin lang naman matapos yung forklift kasi baka matrasan tayo. Iaahon pa pala niya yun. Oops. Okay, balik tayo. Ikot tayo dito. Dito tayo. Dito kasi yung pilahan dati dito. Siguro dito pa rin may bakat ng truck eh. Tapos yun ang ikot. Ayan. Papatungan pa pala siya. So dito lang tayo muna. Dito sa Hornipane guys, pwede tayong mag-secure habang naglo-loading. Pero syempre kailangan makita tayo ng operator kung saan siya nakapwesto. Tulad niyan siya, ayan o. Habang kinakargahan siya, nagsisecure na siya. Mas gusto pa ng operator yung ganon kasi mas mabilis yung trabaho. Lalong-lalo na yung loading area nila ay isa lang ang pwesto. Kaya yun, basta complete PPE lang, helmet, safety vest at safety shoes. Yan, pwede tayo mag-secure habang naglo-load. Busy sila, busy. So yun, antayin lang natin siya matapos. Then dyan din tayo pupwesto sa pinwestuhan ng 53 trailer na yan. Oo nga pala guys, dito sa oras na nilapit ng operator yung lumber, kailangan kukunin nyo yung yung tag niya kasi pag sa oras na naipatong at hindi pa nakuha yung tag, mataas na, hindi na natin makuha yan, nakapatong na sa trailer. So tulad niyan, kinuha na ng driver yung tag niya, then babait yung operator kasi kailangan higpitan mo muna yung lumber na papatungan niya kasi nga pag napatungan yan baka maipit yung strap niya. So pag naipit yung strap, mahirapan tayo higpitan. Mahigpit na pero maluwag pa yung strap, kaya ganon, pinapahigpitan muna ng operator. So napakabait ng operator. Ang oras natin 9:18. So pahupa pa lang yung fog. Ayan o. Kanina yung pinakita ko yung daanan natin, yung dinaanan natin ay sobrang fog pa. So alalay lang yung takbo ko dahil nga alam nyo na mahirap na mabulaga tayo. Meron palang nakahinto, kaya siyempre play safe tayo, safety first. Kaya kailangan slowly but surely, basta alam natin na hindi natin kita yung daan. Kumbaga hindi naman totally zero visibility, pero limited yung vision natin, kaya ingat-ingat lang. So hindi natin kailangan magtatakbo ng matulin kung alam natin na hindi tayo safe. So yun, ngayon pa lang humupa yung fog. So ayan, ikakarga pa pala, marami pa pala ikakarga yung yung 53 trailer. Yan ang mahirap sa flat roll tarp, ganyan pagkakargahan ka ng lumber. So yan yung tarp niya ay mahirap talaga, lalo kung super B.
Ayan din ang mga inaayawan ng mga tropa natin dito sa kasama natin sa trabaho na gumagamit ng roll tarp trailer dahil mahirap i-roll lalo na pag winter. Ayan nga si Insan medyo nahirapan, matangkad pa yan. Siyempre hindi tayo pwede lumapit yan dahil ano niya yan, jurisdiction niya yan. Stay sa truck lang tayo kasi ano, kailangan pala may panungkit ka katulad ng ganyan, no? Wait na lang muna tayo. So guys, meron ako nakitang mali sa nagkakarga na to or yung truck na kinakargahan. So alam niyo naman na truck driver naman siya, kaso lang may mali siya dahil yung kinarga sa kanya 16 feet, yung lumber niya 16 feet, pero ang karga niya ang strap niya ay 2 belly strap lang, tapos 3 high pala ang ikakarga sa kanya. Kala ko 2 lang, pero kahit wala na ipapatong sa kanya, kailangan at least 3 belly strap sa 12, 14, 16 ang haba. So yung karga niya ay 16 feet, pero meron lang siyang 2 belly strap. So hindi pasado yan sa sa lab test. Alam mo yung mahirap tayo magbigay ng advice sa ibang truck driver dahil baka masamain tayo. So alam niya dapat yan dahil meron naman siguro silang career age or safety orientation about sa loading securement. Diskarte niya naman yan, so wala tayong magagawa. Pero yun nga, lagi ako nagpapaalala, lagi kong pinapakita yung mga ginagawa ko about sa load securement. Sana guys, pulutin nyo kung anong maganda. Kung hindi maganda, wag nyo pulutin. Pero nagbibigay ako ng dahil mahirap na yung matikitan muna tayo bago tayo maging learn. So itong ginagawa ko, nagbibigay lang naman ako ng idea or advice para rin naman sa atin yan mga truck driver, kung ano ang tamang securement or proper. So walang mawawala sa atin kung gagawin natin. Pero kung gagawin natin na late na, tapos na, natikitan na tayo bago tayo sumunod or makinig, yung may sinasabi na charge to experience, huwag nyo na antayin na ma-charge kasi malaki ang penalty niyan. So malaki talaga ang charge, so huwag nyo nang antayin. Kung meron kayong nakikita na video about sa load securement, gawin nyo na kung anong nararapat. Di baling sobrang strap, sobrang securement, wag lang kulang kasi may penalty pag kulang. Pag sobra, wala. So safe tayo doon, mas safe. Safe na safe talaga tayo pag sobra ang securement natin. So yun, mamaya papakita ko kung paano ko isi-secure yung load ko, kung paano ko gagawin, or yun, let's see. So kukunin natin yung strap, tag. Ito kinukuha tuwing lalapit sa kanya itong tag na to. So yun, lalagay natin dito para hindi mawala kasi baka mahulog. Tatanggalan lang natin ng strap tong tarp, baka babaguhin So buksan natin yung So yun, itong trailer natin 28 feet. So prepare tayo ng strap.
para pambili 5 kaagad. So kinargahan tayo ng 16 feet long na lumber. So roll muna natin to. So tingin ko palang 16 feet long, 16 feet kaagad yan. So may habangan 16 feet ito. Kakargahan natin to ng kakargahan. I-strapan natin yan at least 3 strap. So kuha pa tayo ng strap preparation. So wait natin yan. Kung saan yung forklift, nandito rin tayo side para kita tayo ng forklift operator. Is good? So sinyasan natin kasi labas siya sa rub rail at dito pasok, kaya pabante pa natin, patulak natin.
Tutulak niya na lang yan. Yan. Kailangan 10 meter away tayo sa pag-load. So ang bato natin, isa, dalawa, tatlo. Kailangan pagbato ng strap ay balance. So isa, dalawa, tatlo. Pagbabato tayo, tingnan din natin kung diretso yung strap natin. Kasi masagwa tingnan kung baloktot yung natin ganyan. Tulad yan, diretso. Pag hindi, paling ng ganon, paling ganon. So yan, diretso. Para hindi masagwa tingnan. Mahangin. Yan, diretso. Tara na, tabingi oh. So ipaling natin yan. Oh, yan, para dumiretso. Mabilis kasi sila magkarga, kaya mabilis din ang kilos natin. Darating siya. So ito guys, 16 feet 3 belly strap ang nilagay ko. Ayan, 1, 2, 3. At least 3. Hawak dito, sakay. Kunin natin to. Strap, tag. Oops. Okay, lagay sa bulsa. One side is 16, the other side is 12. 12? But would you prefer 116 each side? Oh, 16 this side and 16? 12 to the other side? Yeah. Or if you want to, you can put one existing on each side. Much better both side. 16 side by side. Yeah, much better. And on top the 12. Yeah, yeah. Okay. Kasi 12 feet daw sa kabilang side. Sabi ko, pag hiwalayin yan, both side di patong. Tawagan ko para maitulak pa niya. Okay.
Dapat i-adjust pa niya ito eh. So yung 16 feet both side ko pinalagay para 12 feet sa ibabaw. Yan. So ito ipapa-adjust natin to. Papa-atras natin itong bundle na to. Kasi ano, overhang siya sa unahan eh. Baka magbanggaan yung kahoy to kahoy. So i-adjust niya ngayon yung ano, isang bundle. Tsaka natin ayusin yung strap. Ayos. So dahil tumabing yung strap, ayusin natin. Ayan. Okay. Ito rin. Sakay. Okay. Then dito tayo naghigpit, ibabalance natin. Dito naman tayo sa kabila para balance. Ito, tansyado ko na yan. Tapat yan dyan, tansyado ko. Ay. Kunin natin yung tag. Ito 12 feet to eh. So side by side din yan 12. Dahil 12 feet yan, 3 wheel strap pa rin ilalagay natin. So pinamuhok natin yung load natin guys sa yung 3 high muhok. Parang nakasentro sa gitna ng trailer. So ayan. Okay. Para balance ang bigat natin.
So yung operator natin cool na cool, relax na relax at mabait. Tingnan natin yung gauge. So okay na okay, pasok. Double check lang natin. Okay, ang gauge dito okay. So dito, napakagaan din. O ayos, alright. Hindi na kailangan magtimbang. Thank you. Oh, sign? Okay. Okay. I will give you the tag or... Yeah. Oy, okay. Sa kanya pala ibibigay yung tag. Kasi daytime ngayon. Pag gabi, ilalagay sa sobre. Okay. Thank you, sir. You're number one. You're very kind. Thank you. I will move forward there. Yeah, okay. So abantin natin kasi may truck doon na isa para makakarga. So napakagaan ang gauge natin, oh. Kahit hindi na tayo magtimbang dahil kabisado ko naman yung gauge ng trailer. Pero titimbang pa rin natin para updated tayo. Yan, tatabi tayo dito. Tara, secure na natin yung load natin, guys. So sa ibabaw, at least 2 strap, okay na siya. Yeah. Para lang tayo nag-pass break ng bola. So sa kabila to, dito, tingnan natin. Close muna natin to. Okay naman kasi 66 ang maximum natin. So nasa 60 lang naman siya PSI. Kaya goods na goods tayo. Dito alanganin. So dito tayo magbato. Uy, alanganin. Pero sige, dito tayo magbato. Wow. Ito isa dito sa likod, lahat parehas. Bakali pa rin, mahulog. Ipit natin. Yan, pwede para hindi matanggal. So ito dito.
siguraduhin natin guys, wag nating makakalimutan na lagyan na ang dalawang strap. Kasi may nangyari na sa amin yan, nawala siya sa isip, isa pa lang pala na ilagay niya sa 3 high. So katulad nito, kulang pa na isa. So dito tayo magbabato. Yan. Kasi malaking violation pag nagkulang tayo ng strap sa taas. Uy, kulang pa pala ako ng strap. Isang strap. Yeah. So para hindi makalimutan, kuha na tayo ng isang strap pa. Okay, padaanin muna natin yung forklift. So at least 2 strap kada 3 high. So yan, so isa na lang tayo doon. Ganyan lang guys ha, 12, 14 feet, 3 belly strap. Kasi ito 12 feet, 14 feet, so sa likod natin 16 feet. Kailangan at least 3 belly strap. Katulad nito, 1, ito belly to, nasa 2 high, 1, 2, 3, at least yan ha. So patuan natin to isa, baka makalimutan. Wow. Oh, so I'm good here or? Yeah, you can move maybe. You can move backward. Backward, yeah. Forward. Just only one bundle? Yeah, this one in the middle. That 12 foot. The 3 high? That 12 foot. Yeah. Oh, this one? Yeah. Oh. Oh, okay. Yeah, sorry. That's okay. So mali pala guys, mali ang load niya. Atras lang tayo. Ayaw daw mag-scan. So papalitan niya yung isang ano, hindi match. Atras tayo. Sabit muna natin to kasi baka masagasaan. Let's go.
patong niya, pinalitan lang ng isang bundle dahil hindi nga ma-scan. So okay naman dahil humingi siya ng sorry. Okay lang naman sa akin yan. Hindi naman tayo nagmamadali. Kasama sa trabaho yan. So yan, secure na natin. Dito na natin tapusin kung hindi tayo palisin. So yan guys, tinimbang natin yung pero per axle ang ginawa ko. Dahil buo tong timbangan nila, isa-isa ko i-scale yung trailer natin. So yan, pang sa lead na yan, 44,100. So ine-next natin yung buong trailer. So yung buong trailer, yan ang timbang niya. 60,910. So ima-minus natin yan. 60,910. So doon natin ayusin to doon sa tabi. Doon. Let's go. Ready to go. So tuturuan ko kayo guys kung paano mag-compute ng per axle sa buong timbangan. Kasi buo yung timbangan niya, hindi siya per axle. So ito ang timbang niya, ima-minus natin yan. So handa natin yung calculator. Ito yung calculator natin. So ang gagawin natin dyan ay itong 22,000 ima-minus natin sa 5,580. So 22,230 minus 5,580. So yan ang magiging total ng drive natin. So ito yung drive natin, 16,650. So kukunin naman natin yung timbang ng lead. So itong 44,000 ima-minus natin sa 22,000. Ito naman 44,100 minus 22,230. So yan ang timbang niya, 21,870. Yan ang lead trailer natin. So yung para makuha naman natin yung timbang ng pop trailer, ito yung gross niya, di ba? Yung kabuuanan. So 60,910 minus 44,100. Lalabas na, kukompute natin 60,910 minus 44,100. So ito ang timbang ng pop trailer natin, 16,810. So halos maximum na, di ba? So ililista natin yung gauge niya. Para makuha natin yung accurate na timbang. So ang gauge niya dito 60 PSI. So mayroon almost 22,000. Kaya magiging i-calculate na lang natin na 66 ang maximum niya. 66 PSI ang maximum. So ngayon itong 16,000, almost 17,000, kasi 16,800, titingnan natin yung gauge niya. So yung gauge niya ay 72.5
almost 74. So ima-maximum na lang natin to ng 72. Oh, 72 lang pala to. Kasi pag ginawa natin 74, over na. So 72. 66, 72. Yan ang accurate niya, timbang niya. Ngayon dadagdagan natin to ng strap itong pinakalikod kasi alanganin. Gagawin nating 3 kasi ito ang malakas mag wave pag tumatakbo. Then lalagyan din natin to ng isang piraso dito kasi malaki ang space na bakante. Lalagyan natin ng isang strap. So yun, ganun ang pagtotal ng buo na timbangan na para makuha yung accurate na per axle nya. Okay? So yun lang guys, dagdagan ko lang ng strap yung load natin para mas safe tayo. So yun lang, ingat-ingat, takbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama.